Una sa lahat, tensyon sa Scarborough Shoal. Mga barko ng China ayaw paawat sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas. Nagkahabulan, nadikitan, at meron pang barkong binomba ng tubig. Ang buong detalye ng panibagong pangaharas na yan ng China, abangan live. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presyo ng diesel at gasolina tataas ng hanggang 5 piso sa susunod na linggo. Taas pasahe sa jeep, posible rin. News 5 exclusive, OFW sa Israel, personal na naramdaman ang lakas ng ballistic missile ng Iran. Alert Level 3, itinaas na ng DFA sa mga bansang Iran at Israel. Voluntary repatriation sa mga Pinoy doon, gugulong na. 50% discount sa mga estudyanteng sumasakay ng LRT at MRT, umarangkada na. Pati mga senior citizen, balak na ring bigyan ng diskwento. Bike lane sa Commonwealth Avenue sa QC, planong bawasan para lumuwag ang motorcycle lane. 2 taong gulang na batang lalaki, sinakal at pinukpok sa ulo hanggang mapatay ng kanilang kapitbahay na may kapansanan. Pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa, 10 bilyong pisong halaga ng droga, nasabat sa bangkang hinarang sa Zambales. At ang batang fan na grabe ang iyak nang bugbugin si Tanggol sa Batang Quiapo. Nakaambang sumipa sa hanggang 5 piso ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Pero ngayon pa lang umaaray na sa bawas kita ang mga driver. Dagdag gastos naman ang posibleng harapin ng mga commuter dahil posible ring magdagdag ng piso sa pasahe. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Inabutan namin nagpapa-full tank ng sasakyan si Michael Pabilada para raw hindi siya abutan ng nakaampang halos 5 pisong taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Kasi kung hintayin ko pa yung next week, mas mataas na yung babayaran ko sa full tank nun. So ngayon nagre-ready na talaga ako. Sa forecast ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hanggang 4 pesos and 80 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. Hanggang 4 pesos and 40 centavos naman sa kerosene at naglalaro sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos ang sa gasolina. Ang dahilan ng taas presyo, ang sigalot sa Iran at Israel. Dahil nga po napakaliit lang ng diferensya ng world supply tsaka world demand, so any kind ng disruption na makaka-apekto sa supply, talaga pong tataas ang presyo. Hindi pa man nagtataas ang presyo, umaaray na agad ang mga namamasadang driver. Naku, napakabigat pa po. Tsaka pasukan na po ngayon yun. May mga pasok na mga anak ko eh. Kaya naman pabor sila sa posibleng pisong provisional jeepney fare hike sa Hulyo na sinigundahan ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Kahit papaano makakadagdag yon sa kita ng driver. Kung nakapagsakay ka ng 200 na pasahero, 200 pesos din yung taas noon, di ba? Ang laking bagay noon. Sa kabila niyan, bulsa ng mga pasahero ang aaray. Tayo kahit piso, 50, malaking halaga na yan. Sana bumaba ang gasolina para as a whole, bababa din lang. Nauna naman ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magbibigay ang gobyerno ng fuel subsidy sa mga maaapektuhang sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Itinaasa ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 sa mga bansang Israel at Iran. Ibig sabihin, magkakasana ng voluntary repatriation para sa mga kababayan nating gusto nang umuwi. Sa gitna naman ng gera ng dalawang bansa, ikinwento ng isang OFW sa Israel ang karanasan niya sa pagbagsak ng isang ballistic missile. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Umuulan pa rin ang missile sa Iran at Israel. Nawasak ang research building, ospital at iba't ibang establishmento sa Israel. Ang ganti tinarget ang mga nuclear site ng Iran. 1 linggo na ang sigalot.
Naiipit ang mga turista at residenteng tumatawid ng border sa Jordan at Turkiye. Ang OFW na si Gwen Ignen na nasa Central Tel Aviv sa Israel, napapaisip ng umuwi. Lalo't personal na niyang narinig at naramdaman ang pagbagsak ng ballistic missile. Ramdam niya na raw talaga ang gyera. Iba talaga yung gyera ngayon. Kakaiba talaga. Sobrang nakakatakot na napapaisip tuloy ako na umuwi na. Binalikan pa raw nila ang kanilang bahay pero wasak na ang bintana at may mga nagkalat na bubog. Sa mismong building naman kung saan bumagsak ang missile, isang kababayan natin ang nasugatan sa binti. Nasa maayos naman na siyang kondisyon ngayon. Sa huling tala, 178 Pilipino na ang gustong umuwi ng Pilipinas. 6 na Pinoy naman ang ligtas na nakatawid mula Israel pa Jordan. Kabilang dyan ang OFW na si Engineer Edsel Sarkilia. Tiniyak ng embahada na oras na magbukas ang Israel Airport, agad ilalatag ang mass repatriation. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinuntutan, dinikitan at binomba na naman ng tubig ng mga barko ng China ang ating barko sa Scarborough o Panatag Shoal. Kasama ang News 5 sa mga nakasakay sa barkong hinaras. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong pangaharas ang naranasan ninyo dyan? Alam mo, Jess, umabot na sa puntong Chinese warship o barkong pandigma ng China ang humabol sa sinasakyan naming BRP Datu Bangkaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasabay ng pagputok ng araw dito sa West Philippine Sea kanina, tila sumiklab din ang tensyon sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Pasado 6:00 nang maispatan ang warship mula sa People's Liberation Army Navy ng China. Binubuntutan ang barko ng BIFAR na BRP Datu Bangkaya. Isa ang News 5 sa mga miyembro ng media na sakay ng BIFAR vessel. Ilang saglit pa, nakalapit na ito sa sinasakyan naming barko. Dito na ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers o mga delikadong pagmaniobra ang Chinese warship sa di hamak na mas maliit na barko ng BIFAR na patungo sa direksyon ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ilang beses dumaan sa harap at lumapit pa ang Chinese warship sa aming barko. Bukod pa yan sa ilang beses na pagbusina na nakunan mismo namin ng video. Personal ko po yung nakita. Ito po, panoorin natin. Nasa 30 nautical miles yung layo natin mula sa Scarborough Shoal at sakay nitong BIFAR vessel. Ayan. Pangatlong busina na po sa atin yan ng Navy ng China. Ito yung People's Liberation Army Navy na may bow number 573. Malayo pa nga tayo sa Scarborough Shoal pero tila maaksyon na yung sitwasyon natin habang papalapit tayo sa bahurang ito. Inabot ng 1 oras bago kumalas ang Chinese warship at agad pinalitan ng China Coast Guard vessels at Chinese militia vessels. Ang isa pang barko ng BIFAR na BRP Datu Daya naman, hindi rin tinantanan ng mga barko ng China. Habang nangyayari yan, nagtamo naman ng minor damage mula sa water cannon attack. Ito, may video na ibinahagi ang Philippine Coast Guard. Papakita po natin yan. Yan po ang China Coast Guard na pagbomba ng tubig sa BRP Datu Taradapit. Bandang 10:00 ng umaga naman yan kanina. Inabot ng malakas na bomba ng tubig ang BIFAR vessel kaya nasira ang port quarter nito. Hindi na tumuloy sa Bajo de Masinloc ang mga crew ng BRP Datu Taradapit para maiwasan ang mas malaking sira sa barko. Maging ang barkong sinasakyan namin, ilang beses binantaang bombahin ng tubig ng CCG na may bow number 3502. Ilang oras nagtagal ang habulan hanggang umabot kami sa 14 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc.
Jess, umabot sa 6 na barko ng China Coast Guard, 2 warship at ilang Chinese maritime militia vessels ang namataan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pagpapatrolya at pamimigay ng libreng diesel, grocery at tubig ng PCG at BIFAR sa 20 bangka na mga mangingisda sa palibot ng Scarborough Shoal. Sa ngayon, patuloy ang paglalayag namin sa undisclosed area dito sa West Philippine Sea. At kung makikita mo nga sa likuran ko yung ilaw, ayan, sa mga ilaw na maaninaw natin sa dilim, hindi po yan mga between. Mga barko po yan mula sa China Coast Guard vessel na hanggang ngayon patuloy na nakabuntot sa BIFAR vessel na sinasakyan namin. Jess, balik sa inyo. Gio, buti sinabi mo akala talaga din namin stars yung nasa likod mo. Hindi namin alam na Chinese vessel yun. But anyway, sige, ang tanong ko lang, bakit nagkaroon na naman ng ganitong pag-challenge yung China Navy? Meron ba kayong na-miss na protocol? Nagkulang ba kayo sa pag-inform sa kanila? Or dapat bang ini-inform sila sa pagdaan ninyo? Anong, kung baga ang akin, anong naging cost nito? Well, Mean, first of all, ang Scarborough Shoal ay bahagi ng ating exclusive economic zone at ilang ulit nang ang ipinaliwanag din sa atin ng PCG ng Philippine Coast Guard. If I'm not mistaken, nakapanayam natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi natin kailangang abisuhan ang China kung magkakaroon man tayo ng pagpapatrolya, maritime patrol, dito sa bahagi ng karagatan ito dahil legal ang sinasagawa nating aktibidad. Alam mo, Mean, yun yung isa din sa mga tanong natin kung bakit ito yung ginagawa ng China sa lugar na inaangkin nila na sobrang layo. Kung pagbabasehan natin sa mapa, ilang libong kilometro ang layo ng Scarborough mula sa mainland China. Kaya going back lang doon sa tanong mo, we don't need actually to ask permission from China na pumunta sa lugar na bahagi ng ating kasarinlan o soberanya. Yun nga, Gio So, walang dapat ipagpaalam, tama lang yung ginagawa ninyo, resupply mission. So sa ngayon lumalabas, no rhyme or reason, walang dahilan kung bakit kayo challenge na ganyan. So far, kasi parang walang explanation from their part. Hindi natin alam kung maglalabas ng explanation. Well, based naman sa radio challenges na narinig natin, yung China naman kasi ay they're standing their ground na yung lugar nito, Wangyan daw, kumbaga sa lengguwahe nila, yung Scarborough ay bahagi ng kanilang teritoryo, kaya bawal o pinapaalis nila yung mga BIFAR vessels o maging PCG vessels na nagpapatrolya sa lugar na ito. Actually, mga 30 nautical miles pa lang mula doon, or 30 nautical miles yung layo natin sa Scarborough, ay nagsimula na yung pagbuntot sa atin ng China Coast Guard vessels. And same goes, Mean, Jess, doon sa mga mangingisda natin na hindi na nakakapasok sa Scarborough Shoal, maging sila ay nakakaranas din ng pangharas mula sa mga barko ng China. Makasundot lang ng isang tanong. Gusto kong malaman kung may detalye kayo dyan, base sa obserbasyon ninyo, ilang Chinese Coast Guard vessels pa yung nakabuntot sa inyo dyan sa likuran ninyo? At ano yung assurance na sa buong magdamag na ito, walang mangyayaring kahit anong uri ng harassment para dyan sa inyong resupply mission? Assurance na walang mangyayari sa amin na harassment pa dahil gabi na. That we do not know so far. Depende yan kung anong gawin ng China. Pero habang papalayo, kasi based naman sa experience ng mga tropa natin sa BIFAR, habang papalayo na tayo sa Scarborough Shoal, yung ginagawa na lang nila sa atin ay bumubuntot na lang, assuring na makaalis na tayo dito sa area na ito. So far naman, Jess, yung base sa observation o pagkakaalam din natin sa mga tropa natin ay isang barko ng China Coast Guard yung nakabuntot sa atin as we speak. Jess. Okay, ingat kayo dyan Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita, 50% discount o kalahati na lang ang babayarang pamasahe ng mga estudyante sa MRT3 at LRT Lines 1 and 2. Kung paano maa-avail ang diskwento, alamin sa Frontline Report ni Hannibal Talete.
Malaking tipid para sa estudyanteng si Christina Nambe. Ang 50% student discount sa pamasahe sa mga tren. Ang 26 pesos na pamasahe niya mula Antipolo Station, Pavima pa, 13 pesos na lang ngayon. Nakakatulong po siya. Yung sa allowance po namin, mas napupunta po sa mga ibang kailangan po sa school, like sa mga paper po. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, sakop ng diskwento ang LRT 1 at 2 at ang MRT. Balak din daw na mabigyan din ng 50% discount ang mga senior citizen. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda, kaunti lang ang hawak nilang pera. So, bakit pa natin pababayarin? They already served the country, nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Dapat naman pagbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Paalala lang ha, sa single journey ticket lang, ipatutupad ang diskwento. Applicable din ito sa mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies at nasa law school. Pero paalala sa mga estudyante, kailangan ipakita ang inyong school o university ID na naka-update sa kasalukuyang school year. Tatanggapin din naman ang registration card. Araw-araw itong ipatutupad kahit pa holiday. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Plano ng MMDA na bawasan ang bike lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito raw ay para lumuwag ang motorcycle lane kung saan nagsisiksika ng mga rider. Pero hindi lahat approved dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ganito ang itsura ng Commonwealth Avenue tuwing rush hour, simula nang magbalik ang no-contact apprehension policy noong Mayo. Ang mga motorsiklo, nasa iisang lane lang. Pwede kasi silang mapagmulta ng 1,000 piso kapag hindi sila sumunod sa kanilang lane. Magandang tingnan, pero ang mga motorcycle rider, hirap na hirap. Siksikan kasi sila sa motorcycle lane, kaya bumagal ang kanilang biyahe. Ang nangyayari po, nangunguna yung takot mahuli bago yung kaligtasan. Kaya kinausap na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga grupo ng mga nagmumotorsiklo. Ang inilatag na solusyon ng MMDA, bawasan ang bike lane sa Commonwealth para lumapad ng bahagya ang motorcycle lane. Pag-aaralan po natin yung pagdadagdag ng motorcycle lane, kung hahatiin yung bicycle lane na hindi naman po mawawalan yung mga nagbibisikleta ng linya na safe para sa kanila. Sa pag-aaral ng MMDA, maaaring bumilis ng 12% ang travel time ng mga nagmumotorsiklo kung lalaparan ang kanilang lane. Yun nga lang, hindi raw may madali ito. Kailangan pa kasing kausapin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City dahil project nila ito. Kailangan din kausapin ng Department of Transportation tungkol dito. Ayon naman sa Move as One Coalition, mukhang ignorante ang MMDA sa direktiba ng Philippine Development Plan na may mataas na prioridad sa kalsada ang mga biker at pedestrians. Kung lalaparan daw ang motorcycle lane, ang dapat bawasan ay ang lane na inilaan sa ibang mga sasakyan. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagdialogo ang MMDA sa mga grupo ng mga biker. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May 10 araw ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sumagot sa Ombudsman kaugnay ng kanyang umunoy irregularidad sa paggastos sa kanyang confidential funds. Ang Kamara naman, nilinaw na sa impeachment pa rin nila gustong managot ang bise at labas sila sa investigasyon ng Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakatanggap ang Office of the Vice President ng utos mula sa Ombudsman. Pinasasagot nito si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon kaugnay sa questionable umanong paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina at sa Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. May 10 araw ang kampo ng bise para sagutin ito. Paglilinaw ng Kamara, hindi sila ang naghain ng reklamo sa Ombudsman. Tanging kopya lang ng report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang sinumite nila noong June 16. The action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. So we are looking forward pa rin for the impeachment trial to proceed. Dagdag pa ni Abante, hindi ito maaaring ituring na forum shopping dahil hindi ang Kamarang naghain ng complaint sa Ombudsman. Nilinaw din niyang walang inaaway ang Kamara at House Prosecution Panel, taliwas sa sinasabi noon ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol. Inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon at responsibilidad at tungkulin
doon sa saligang batas patungkol sa impeachment proceedings. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Pinaalala naman ni House Prosecutor at House Minority Leader Nonoy Libanan na dapat maging neutral ang mga hukom o senator judges sa alinmang legal o quasi-legal proceedings tulad ng impeachment court. Giit niya, bawat pahayag daw ng isang hukom sa labas ng korte ay maaaring maging banta sa pagiging patas nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pang-personal o pang-taong bayan? Yan ang tanong ng palasyo sa sunod-sunod na biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte. Komento naman ng Kamara, Sara All nasa Australia. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Lumipad pa Australia ngayong araw si Vice President Sara Duterte para sa isang personal trip. Dadalo siya sa rally na Free Duterte Now sa Melbourne sa June 22. Panawagan ito para mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak ngayon ng International Criminal Court. Kinwestiyon niya ng palasyo. Lumalabas daw kasi na 4 na beses nang nag-personal trip si VP Sara sa loob lamang ng isang buwan. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Matatanda ang nagpunta si VP Sara sa The Netherlands at Qatar noong May 26 hanggang June 4. Habang nitong nakaraang linggo lang, bumisita ang bise sa Malaysia kasama ang kanyang pamilya. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong lalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Ipinagkibit balikat naman ng palasyo ang desisyon ni VP Sara na huwag dumalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Lalo't wala rin naman daw siya noong SONA ng nakaraang taon. Ang tagapagsalita naman ng Kamara, duda sa personal trip ng bise. Sara All, ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Samantala, kumpiyansa naman ng Malacanang na mapapauwi pa rin sa bansa ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. Matatanda ang hinamo ni Roque ang Administrasyong Marcos sa panayam namin sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Kaugnay ito ng sinasabi ng Department of Justice na hindi umano pinagbigyan ng The Netherlands ang asylum request ni Roque. Pero sabi ni Roque, fake news ito. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Sagot naman dyan ng palasyo. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz Tonight na tayo. In full character si Gerald Anderson nang bumisita sa Kapatid Network para sa bago niyang serye na Sins of the Father. Ang aktor nagpatulpo pa nga. Manawagan ka na lang siguro doon sa mga na-scam ng father mo. Ako ay gumagawa pa ng paraan para maibalik po sa inyo yung pera. At andito po ngayon kay Senator at hihingi po ako ng advice at tulong kung ano mga pwede kong gawin. Gaganap si Gerald bilang si Samuel Trinidad na anak ng isang scammer. Kwento niya, gusto niya na sa kanyang 19th year sa industriya ay magkaroon ng social awareness ang mga tao. Iikot kasi ang Sins of the Father sa mga pambibiktima at mga nabibiktima ng scamming. Mapapanood ang Sins of the Father sa primetime premiera ng TV5 simula sa Lunes. Talaga napapanood siya talaga ngayon. Ang dami pong mga scammers, ang dami pong mga paraan para mag-scam ng tao. Marami din pong makaka-relate and marami pong awareness din ang makukuha. Pinoy Kiddie hopefuls dream big because Idol Kids Philippines is finally here. Ready nang kumilatis sa galing ng mga kiddie contestant ang nagbabalik idol judges na sina Gary Valenciano at Regine Velasquez. Kasama nila ang new judges na sina Angeline Quinto and
Juan Carlos. Ibang level daw ang pagiging judge ngayon ni Gary V dahil bata ang mga kalahok. Si Juan Carlos gagamitin ng experience from being a former contestant para mag-guide ang mga bata. It's different kasi the kids today mas exposed sila ngayon sa kung ano yung pinapatugtog sa social media. It was such kind of a surreal moment to be on the other side of the stage na parang, oh my God, that was me before. What is going on? And I'm so grateful. Sina Regine at Angeline naman, Mothers Love and Compassion ng Bala, hosted by Robbie Domingo at Jolina Magdangal. Sa June 28 na ang grand return ng Idol Kids of Philippines dito sa TV5. Kind of hard to, being a mom, it's hard to balance being a judge and trying to correct them and also try to be sensitive. Yung lagi kong iniisip sa lahat ng mga batang nag-audition na nakakaharap namin, isa kami sa mga tutulong para mas maabot nila yung mga pangarap nila. May grand return din ako with more chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 2 taong gulang na bata, brutal na pinatay ng kapitbahay niyang may kapansanan sa Bulacan. Nasa 20 bahay nawasak ng malalakas na alon sa Naik, Cavite. Mga nantrip sa freezer at hinigaan ang panindang yelo sa isang convenience store sa sampahan ng reklamo. At ex-member ng The Boys na si Haknyon, itinangging sangkot siya sa prostitusyon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinukot, sinakal at pinukpok sa ulo ang 2 taong gulang na batang lalaki sa San Rafael, Bulacan. Ang may kagawgawan niyan, ang kapitbahay nilang 15 anyos na may kapansanan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Watermelon, papaya. Masayain, malambing at makulit. Kaya kinagigiliwan ng kanyang pamilya ang 2 taong gulang na si Caleb mula sa San Rafael, Bulacan. Pero nitong June 15, natagpo ang patay si Caleb sa kwarto sa katabing bahay. Namatay umano ang bata matapos sakalin at pukpukin sa ulo. Ang itinuturong suspect, ang 15 anyos na kapitbahay nilang si alias Joven, isang PWD. Kwento ng nanay ni Caleb, iniwanan lang niya sandali sa sala ang kanyang anak nang bigla itong mawala. Hindi niya raw namalayan na dinukot ito ni Joven. Once po kasi na hinawakan siya ng ibang tao or hinila. Alam ko po kasi sumisigaw yung anak ko. Naghahanap ako, umiiyak na rin po ako sa sobrang takot at kaba. Tumagal ng kalahating oras ang paghahanap niya sa kanilang mga kapitbahay bago natagpuan ang kanyang anak. Maraming beses na raw nahuli si Joven dahil sa pagnanakaw at reklamo ng pagpatay ng mga hayop tulad ng aso at pusa. Ang ina ni Joven hindi makapaniwala sa ginawa ng anak at hindi niya akalain na papatay ito ng bata. Mabuti naman pong bata yun eh. Kinausap po sabi nga raw po pinukpok nga raw po niya sa ulo ng baril-barilan. Bakit daw po? Hindi mo po sinabi kung bakit Sa ngayon, tanging pagpapatawad na lang daw ang magagawa ng ina ni Caleb sa pumatay sa anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasa 20 bahay ang nawasak ng malalakas na alon sa isang barangay sa Naik, Cavite. Pati ang kagagawa lang na breakwater na panangga nila sa mga alon nasira din. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Mga sira-sirang bahay, nadurog ng mga sementong bahagi ng tirahan, habang ang ilan tuluyan ng nawasak at hindi na mapakinabangan. Ito ang iniwang pinsala ng malalakas na along tumama sa barangay Bukana Malaki sa Naik, Cavite. Aabot sa 20 bahay ang tuluyang nasira.
Sa tindihan ng pinsala, pati breakwater sa lugar na wala pang 1 taon mula nang matapos, nabiyak at hindi kinaya ang mga hampas ng tubig. Talagang malimit na malalaki, hindi ko alam kung dalawang metro ang taas na bumadalo yung siya rito, papaganyan. Babalik, sasalpukin uli na sasalpukin ang mga bahayan na biglang-bigla naman ho ang paglaki ng tubig. Sa drone video ng lokal na pamahalaan, makikita ang mga along humahampas sa mga tirahang nakatirik sa tabing dagat. Dala raw ito ng southwest monsoon o hanging habagat na pinalakas ng nagdaang low pressure area. Sinabayan pa yan ng high tide sa lugar. Kung titignan, gawa naman sa konkreto at may mga bakal pa nga itong mga bahay. Pero dahil sa lakas ng alon, hindi lang basta nasira, kundi halos buhati na nga ng tubig ang mga tirahan dito patungo sa dagat. Isa sa mga nawalan ng tirahan ang pamilya ni Zaira. Halos nawala na raw ang lupa't buhangin sa ilalim ng bahay nilang gawa sa bato kaya tumagilid. Laking panghihinayang nila lalo't kapapagawa lang kasi ng bahay sa halagang 350,000 pesos. Una po, kubo lang yan. Nangarap lang din po kami na gumanda. Tapos utang pa nga din po. Hanggang ngayon po, binabayaran pa po namin. Wala na po, di na rin po mapapakinabangan. Isang 77 taong gulang na lola naman ang nasawi sa insidente matapos atakin sa puso dala ng nerbiyos. Sa kabuuan, nasa 60 pamilya ang apektado. Lahat sila nagtitiis muna sa mga modular tent na nakapwesto sa covered court. Nakaagapay naman ang lokal na pamahalaan at may inihanda ng pabahay na pwede nilang malipatan. Yan ay lalo't pagbabawalan na raw tirhan ang kinatitirikan noon ng kanilang mga bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, dalhin ang payong dahil sa mga biglaang ulan sa weekend. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng Intertropical Convergence Zone na tumatama sa Visayas at Mindanao. Banggaan ito ng mga hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Easterly winds naman ang magpapaulan sa natitirang lugar. Sa forecast ng Metra, maulan ang umaga bukas sa Palawan at halos buong Kabisayaan at Mindanao. Lalakas pa yan sa hapon. Sa tanghali o hapon naman, nakikitang uulan sa Bicol Region, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Cagayan at Cordillera. Pati na rito sa Metro Manila. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo, kaya ingat mga kapatid. Mala telenovela ang atake ng bagong music video ng global girl group na Cat's Eye. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la la. Back off from my fella, Gabriella, back off, Gabriella, la la. May opening skit pa nga na pinangunahan ni Hollywood actress Jessica Alba as the high-powered CEO ng kumpanyang Gabriela Enterprise. Searching kasi siya sa next Gabriela successor, pero nauwi yan sa catfight ng Cat's Eye members. Diyan na nagsimula ang dramatic music video with sultry energy. Pasok sa gusto nilang vibrant at colorful comeback. Ang Gabriela ay isa sa track ng kanilang upcoming album na Beautiful Chaos. Susunod, 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Zambales, sinasabing pinakamalaking drug haul ngayon sa Pilipinas. Mga nag-viral na humiga sa loob ng freezer ng kilalang convenience store, posibleng kasuhan. At K-pop idol na si Haknyeon bumuelta sa pagkakatanggal sa kanya sa The Boys. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. ₱10 bilyong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa laot sa Zambales. Nakuha yan sa isang bangkang sakay ang isang foreigner at mga Pinoy na mangingisda. Nasa frontline ng balita yan si Mon Gualvez.
Naharang ng Northern Luzon Naval Command ang bangkang yan sa laut ng Zambales kanina umaga. Nang inspeksyonin, bumungad ang 1.5 toneladang shabu. Suspicious movement because we observed this particular vessel, that it is by itself operating far from other vessels or fishing vessel. And then fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, maraming isda doon. Ayon sa Philippine Navy, 10 bilyong pisong halaga nito at may tuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan sa bansa. Sakay ng bangka ang isang foreign national at 4 na Pilipinong mangingisda. Wala pang impormasyon ng Navy kung anong nationality ng banyaga. Itong mga mangingisda natin, usually mahihirap din talaga ito. So if they have a chance to earn more easy money, pwede sila talagang magamit ng mga syndicate na ito. Posible raw na galing sa mas malaking barko ang mga droga sa inilipat sa bangka. Inaalam pa kung saan nagmula ang illegal na droga. Ngayong buwan, sunod-sunod na mga insidente ng floating shabu sa dagat na natatagpuan ng mga mangingisdang Pinoy. Nitong Martes lang, natagpuan ng 400 gramo ng floating shabu na may halagang 2.7 million pesos malapit sa Santa Ana, Cagayan. Habang nitong Lunes, 15 kilo ng hinihinalang shabu ang nakuwang palutang-lutang sa dagat malapit sa Gonzaga, Cagayan. 102 million pesos naman ang halaga niyan. Nitong June 15, 50 plastic packs ng tsaa na may lamang 310 million pesos ng shabu ang na-recover malapit sa Claveria, Cagayan. Habang June 13 naman, nakuha ang nasa 11 million pesos na halaga ng shabu malapit sa Santa Praxedes. Bukod pa ito sa mga natagpuan din ng mga mangingisda sa Pangasinan, Bataan at Ilocos Sur. Inaalam pa kung konektado ang mga serye ng floating shabu sa nakuha ngayon sa Zambales. This is the first time na, yung sabi ko nga sa inyo kanina, because of June 9 incident, na ang daming drugs na recover. Oo. Kaya kami nag-intensify ng maritime security operations. Now, wala kaming previous na apprehension. Naunang ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Coast Guard at sa PNP na palakasin ang seguridad sa dagat at sa mga pantalan. Tiniyak naman ng PCG na magdaragdag sila ng mga tauhang magpapatrolya sa dagat at sa mga coastal community. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabisto ng NBI na ginagawang scam hub ang isang condo unit sa Maynila. Pero imbis na maaresto ang mga umano'y Chinese big boss, naantala ang operasyon nang humarang ang mga guard ng kondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng NBI ang condominium na yan sa Maynila matapos makatanggap ng tip sa asset na ginagamit ito bilang scam hub. Pero naantalang operasyon nang harangin sila ng mga gwardya ng kondo. Kaya pagdating sa unit, wala nang naabutan ang otoridad. Yun pala, lumipat lang ng unit ang mga tauhan ng umano'y scam hub. Kinailangan pang gumamit ng tubo ang mga otoridad para mabuksan ang pinto ng unit. Yun nga lang, wala na ang mga target na Chinese boss at ang isang Chinese na may warrant of arrest na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Naabutan na lang ang mga tauhan ng scam hub at asset ng NBI. Nung nabuksan nila yung room, sinasakal na yung asset natin. Kasi allegedly, pinasa yung mga cellphone at nalaman kung sino yung nagbibigay ng information. Pagpasok namin, nailigtas pa natin yung asset natin. Posibleng dumaan daw sa ledge ang boss at kanyang mga kasama. Itinanggi naman ng nahuling Chinese ang akusasyon laban sa kanila. I don't know. 4 na Chinese suspects ang inaresto na kinasuhan ng paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act, habang maharap naman sa obstruction of justice ang 3 security guard. Halatang-halata yung mga gwardya, dinelay sila. Hindi sila pinalabas, tapos yung 2 gwardya nag-took turns na tawagan yung nasa taas. Mananatili sila sa NBI Detention Facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hinahunting na para ireklamo mga netizen na humiga sa loob ng chest freezer ng isang convenience store for the content.
Bukod kasi sa hindi ligtas ang ginawa nila ay maaari ring makontamina ang lamang pagkain ng freezer. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nag-iyakan na magkakaibigang ito habang ang kanilang kaibigan parang patay na nakaimlay sa chest freezer ng isang convenience store. Nakahiga siya sa ibabaw ng mga panindang yelo. For the content lang yan. Eto pa, may gumaya pa sa kanila. Bumigari ng babaeng ito sa loob ng chest freezer sa parehong convenience store. Nakakadiri raw yan, sabi ng ilan. Hindi nakakatuwa dahil kinakain ng mga yelong hinihigaan. Base sa mga video, nangyari ang mga ito sa Alphamart. Nakarating na yan sa pamunuan ng convenience store. Hinahunting na nila ang mga nambalahura sa kanilang store. Magsasampa raw sila ng kaukulang reklamo sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga freezer. Para sa kaligtasan ng mga customer, pinalitan na nila ang lahat ng kanilang tindang yelo at nilinis ang freezer. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, fan ni Tanggol ng Batang Quiapo, feel na feel ang pambubugbog sa kanyang idolo. At fans ng SB19 na tumatambay sa opisina ng P-Pop Kings, pinaalalahan ng rumespeto sa privacy. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lalo pang umiinit ang pagkakatanggal kay Haknyeon sa K-pop group na The Boys. Dininay niya ang naunang sinabi ng kanyang management. Sa statement ni Haknyeon, sinabi niyang hindi siya sangkot sa anumang illegal activities gaya ng prostitution. Sinabi niya, yan matapos siyang tanggalin sa The Boys dahil sa pakikipagkita umano sa isang Japanese porn star sa Tokyo. Hindi rin daw siya nasabihan tungkol sa pag-terminate ng kontrata niya. Dininay naman yan ng talent label ng grupo na 100. Fully aware daw si Haknyeon nang i-terminate nila ang kanyang kontrata dahil sa anilay damage sa kanilang artists. Handa rin daw silang ireklamo si Haknyeon kung patuloy siya magpapakalat ng anilay paninira sa talent agency. Dito naman tayo sa P-pop. Muling nagpaalala ang management ng SB19 sa fans na tumatambay sa kanilang office. Sa statement ng 1Z Entertainment, responsibility raw nila na protektahan ang privacy ng kanilang artists and staff. Kaya naman nagpaalala sila na bawal ang gumala sa kanilang office. Mas mainam daw na ipakita ang pagsuporta sa SB19 through digital platforms at public events. Nakikipag-interact naman daw ang members sa fans online pag may time sila. Last year, April din ay nagpaalala ng ganito sa fans ang agency ng SB19. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday o happy weekend mga kapatid. Parang gusto pa ata ni Janning dagdag araw eh. Araw mo to, Johnny. Alam mo, ikaw na lang muna ha. Pas kami. Ay, para naman sa ating pampa-good night. Nakahanap ng kakampi si Tanggol sa isang bata mula sa Cavite. Baka kampihan din niya si Johnny. Oo. Grabe ang yak ng bata nang mapanood na nadedehado si Tanggol. Talaga siya. Yan si J-Leb, na 5 taong gulang at super fan ng action seryeng Batang Quiapo. Nasasaktan ng bata nang bugbugin si Tanggol sa isang episode. Akma pa ngang tutulungan niya ang kanyang idol. Kwento ng daddy ni J-Leb, ayaw ng kanyang anak na masaktan si Tanggol dahil mabait daw ito. Ipinaliwanag naman ng parents ni J-Leb na palabas lang ang kanyang napanood. Napapanood dito sa TV5 ang Batang Quiapo, 8 p.m. pagkatapos ng Primera Primetime.
Kami naman ayaw ka namin masaktan, Johnny. Malapit Kaya na kung mag-ala gusto mo- J-Lab si Johnny. Oo. Kaya kung gusto mo... Parang iiyak na ako. Kung gusto mo ng 2 araw, pwede naman. Oo, ano? Lahat yun. Weekend yun. So, ano. Pati ako nalito eh. Sabi ko, Wednesday pa lang. Good job ka, Good job, good job. Happy Pag weekend. nalaman ni Bok yan, ay matutuwa ka sa at yan po, 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mayan Los Baños. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.